Hello! Hello po, magandang gabi. Magandang gabi. Sino ito? Opo, si Emerald po. Emerald. Opo, 'Di ba ano 'yan, Emerald? Ang ano ba, 'yan ba ay ano tawag no'n? Ayan ba ay screen name mo ngayong gabi? yes po, screen name po. Screen name. 'Di Yes ba ang po, emerald is a kind of stone? Green 'yan, 'di ba? yes po, yes Green. po. Emerald is green. Ano nga yung ano, yung purple, anong bato 'yon? Ay hindi, ang red lang po ang alam ko, Papa Ruby, Jack. ruby. Oo. Ruby, opo. Ruby. Oo. Minsan Opo, lipstick ng nanay ko 'yan. opo. Amethyst is purple. Ayun, opo. Amethyst, 'di ba? Medyo purple na medyo violet, no? Yes po. Ayan. Ang blue ay sapphire. Mm-mm. O ka ng oo, baka hindi mo ito, Oo nga, Papa Jack. 'di ba? Pink ay opal, sabi ni Cesa. Talaga? Oo. Ano pa ba yung mga bato? Ha? Hello po. Hindi na. Ayan, okay na? Okay na po. O sige. Ah, anong ginagawa sa buhay ni Emerald? Bali naka-work from home ako, Papa Jack. Mhm. Mm. Work from Ano home. ako, e-commerce po. E-commerce? Anong Mm. E-commerce yung work ko, Papa Jack. Social media, mga online platforms like Shopee, Lazada. Ako po yung nagmamanage. kala ko online seller, parang gano'n. O ikaw yung nagmamanage ng online Ay, seller. Ako po yung nagmamanage nung namin, online platform sa Ah, company. talaga. Pwede ba ako magbenta sa platform nyo? Pwede naman, Papa Jack. Ba't mo ako tinawanan? Loko-loko to. Anyways, ilang taon na ba si Emerald? Actually, Papa Jack, birthday ko today. So, 31 na po. Happy birthday, Emerald. Salamat po. Masaya ba ang birthday mo? Hindi po. Happy birthday pa rin. Asa ka ba ngayong gabi, Emerald? Nasa Pasig po. Pasig. Malapit ka na sa Emerald Avenue. Hindi po. Alam mo yung Emerald Avenue? Sa may Ortigas ba yun, Papa Jack? Doon. Ah, Yung dating office ko doon. opo. Strata po ba yun? Oo, dati. Opo. Doon ako hinire dati sa dating estasyon ko. Mm-mm. Sabi sa akin, kailangan namin ng personality. Tapos nung kalaunan, nung umangat na, hindi na namin kailangan ng personality, sabi sa gulo. Anyways, Emerald, may asawa ka na ba? Wala po. May anak? Single po. Single. Wala din po. Paano ka na? Single lang, Papa Jack. Single lang. Di ang lungkot ng mo kanina, ng celebration mo, okay naman. Sobra po. Sobrang lungkot, Papa Jack. Sobrang lungkot. Opo. Wala kang handa? Wala din po. Parang normal day po siya kasi may pasok po ako kanina. May mga bumati naman sa office sa'yo? Meron naman po. Pero syempre po, meron naman pong bumati. May nagbigay ng regalo? Wala po. Oh. Kailan kayo nag-break niyan? Hindi ko po alam yung official pero hindi na po kami okay nung May 15. Gano'ng katagal kayo? 5 years po, 4 years dito po na magkasama, then 10 months po na naka-LDR po siya. So, nag-live-in kayo and then nag-LDR, tama? Hindi naman po. Boyfriend, engaged na po kami. Pero separate po yung bahay namin. Parang boyfriend pa din naman po. Opo. What happened? Sige po. Pwede ko po siyang i-start kung paano po kami nagkakilala para maintindihan din po. Of course. Okay, sige po. Papa Jack, bali, nakilala ko po siya sa dating app. Tapos po, okay naman po yung samahan namin. Nakilala ko naman po siya. Mas
legal po kami sa parents ko and parents niya. Bago pa po kami nagkakilala, nag-abroad na po siya, nag-Dubai na po siya. So 5 years po siya sa Dubai. Tapos ang nagkakilala kami, 3 years na siyang nandito sa Pilipinas. Okay, wait lang. Bali- Wait. Opo, So yung part ng nasa abroad siya, wala ka sa buhay niya. wala pa po. Kung kwento mo pa, wala ka na pala kinalaman. Hindi kasi baka po magkaroon po ng sa dulo ng kwento. Magkaroon ng sense. Okay. Apo. Tapos, ayun po, nag-decide po siya umuwi dito kasi yung parents po niya is senior na. So, nag-usap po sila ng kapatid niya na siya na po yung bahala sa parents niya dito. Kasi yung kapatid niya po nasa US. Wala na din pong planong umuwi dito. Mhm. So, yung plan po talaga niya is talagang strictly dito na po sa Pilipinas. Okay. Ngayon, okay naman po ang samahan namin. Pero may mga difference po kami. Pero hindi naman sa pinagtsatsagaan, pero nagkakaunawaan po kami. Kumbaga, different po kami ng personality, pero sa huli parang naayos naman po namin. Hanggang sa lumalim na po yung samahan, lalim na yung samahan po namin dalawa. Tapos hanggang sa inaya niya na po ako magpakasal. Nag-engage po, kumbaga. Gaano katagal na kayo niyan? 3 years po. Okay. Mm-mm. Saan mo siya sinagot? Nasaan kayo nun? Sa Taiwan po. Wait. Sa Taiwan mo siya sinagot? Ay, nung sinagot ko po siya, nandito po kami sa Pilipinas parehas. Pandemic po kasi yun, Papa Jack. Oo. Okay, so there you go. So nag-live-in kayo ba nung pandemic? Hindi po. LDR pala kayo ng pandemic. Opo, yes po. Lockdown relationship. Opo, Papa Jack. Okay. Talagang inabot kami yung mga Tagaytay feels na kailangan namin umuwi pag 8 p.m. na. Okay. Opo. Tapos yun po. To cut the short po, okay naman yung relationship namin. Wala po kaming malalang away kasi galing din po ako. Bali, pangalawang boyfriend ko po siya. Tapos yung unang boyfriend ko po kasi galing talaga sa immature relationship. Okay. Kumbaga, lahat po ng mga nagawa ko doon as a person na mga natutunan ko, hindi ko na po ginawa sa relationship namin. Gaya na. Like yung gaya po ng hindi kailangan mag-message everyday for assurance na basta kailangan lang po magsabi lang ako na ito yung ginagawa ko, pero hindi ko po ini-insist sa kanya kung anong kailangan niya ko i-update araw-araw. Pangalawa, tiwala po. Malaki po yung tiwala ko sa kanya kasi hindi niya po talaga ako binigyan ng reason para magduda o bigyan ng talagang peace of mind lang po talaga yung binibigay niya sa akin. Talagang all smooth po yung relationship namin, Papa Jack. Okay. Opo. Tapos yun nga po, nagkaroon po kami ng, ang tawag dito, nag-travel po kami, dalawa, tapos Saan ka nagpunta? sa Taiwan po, Kumain kayo ng stinky tofu. ng sausage po. Kanino? Kanino kayo bumili? Ano ba yung tanong ko? Ba't kanino? Hindi. Kasi naman yung tanong mo Ang tanong ko is stinky tofu. Ang sagot mo sausage. Kumain Kasi, naman pa ba? ayan, di ba kasi yun yung Yun doon? kasi yung matandaan ko doon. Di ba kasi sa Taiwan, yun yung parang pinaka, doon trademark food nila doon parang staple. Yes po. Stinky tofu. Parang sa Pilipinas, diba, dito balot, ganyan. Di ba doon parang stinky tofu tapos sausage, no? Stinky sausage, Hoy, hugasan mo nga yan, ganon. Charot. Grabe. Oo, wala kang pwede maalala, ha? Break kayo. Tumigil. Sige po. Sige. So, ganun siya, Papa Jack. Bali, bigyan ko na lang po din kayo ng idea na nag-iisang anak po ako. Buong buhay ko po, talagang nandun ako sa pamilya ko. Talagang sila kasama ko buong buhay ko. Never po akong nag-try na
umalis sa bahay or maging independent, never po talaga. Mm. So nung nag-Taiwan po kami, Papa Jack, hindi po alam dito sa bayan namin na na kami yung magta-travel dalawa. Ang alam lang po kasi ng family ko is sa company po yun. Sinungaling na anak, Pero- ha? Sinungaling na anak. Ginigigil mo ako. Okay. Sorry po. Tapos, yun po, alam naman din po niya na ganun. So, kami lang po yung may alam na magta-travel po kami. Eh di wala kayong pinost sa Tapos- picture gaano magkasama. Yes po, opo. Tapos, hindi ko din po alam na doon po yun siya magpaplano ng engagement. Tapos, nung nag-propose na po kasi siya sa akin, Papa Jack, yun po yung unang heartbreak niya sa relationship namin. Na-open naman po niya yun sa akin kasi nakita ko talaga. Nung nag-propose po kasi siya sa akin, yung una ko pong tanong is, alam po ba ng parents ko? Alam po ba na, yan nga, na nagpo-propose siya. So, yung dating po sa kanya, hindi ko tinanggap yung engagement po. Kasi natakot ako, Papa Jack, na baka i-post na yung picture namin. Wait. Tapos hindi ko- Okay. You're giving a different interpretation to what is really just black and white there. Okay po. Ang dating po sa kanya is tinanggihan mo yung proposal niya. Tama? Apo. Tinanggihan mo naman talaga. Ba't kailangan pagtalunan yung part na yan? Regardless of the reason, did you say yes? Nagsabi, hindi po directly. Parang nung time po na yun, dahil nalaman ko nga po na hindi naman siya nagpaalam, parang nag-step po ako na... Hindi kita tinatanong kasi kalayaan mo naman na mag-yes or no. I'm just Opo. saying, anything short of of yes is no. Okay po. Oo, yun. Hindi kasi it's your birthright mo yan eh kung ayaw mo di ayaw mo. Ba't ka naman pipilitin ng kahit sino, di ba? I'm just saying na wag mo siyang i-interpret in some other way because it is just plain black and white. You did not say yes, so it's a no. Okay po. Hindi Okay, ito kung anong dating sa kanya. It really what happened. Apo. Okay, tuloy mo. Go. Tapos yun po, kasi 2 days pa lang po kami, nag-propose na po siya sa akin. Ang travel po namin is parang 6 days po ata. On the second day siya nag-propose. Opo, yes po. Pero 3 years na kayo noon, di ba? Opo. Okay. Tapos, hindi na po naging maganda kasi syempre disappointment po na naramdaman niya dahil sinabi nga po niya sa akin na parang inilanan niya po yun ng mga isang taon. Tapos, ganun po yung mangyayari. Pero nag-usap naman po kami siguro mga pang 5 araw na po namin na sige po, ayusin namin na magpaalam na lang po siya sa bahay namin na kukunin na po niya ako sa parents ko. Ganun. So, may napag-usapan naman po kami. Kaninong idea ba na hindi siya kilala na magulang mo? Paano pong hindi kilala, Papa Jack? During those times, kilala na siya na magulang mo? Kilala na po, opo. Paano, on what level of pagkakakilala sa kanya? As boyfriend na po, na pumupunta na po dito, maalis-alis na rin po kami. Pero kasi ang parents ko, Papa Jack, parang po sila, traditional, na kailangan hindi kayong aalis na kayong dalawa lang, gano'n. But during that time, adult ka na kasi. Apo, na po ako nun. Yes. Di ba? At adult ka na nang you are capable enough to make a decision for yourself. And when he asked you to marry him, your first question was, alam ba ng nanay at tatay ko to? Hindi masama yon. Di ba? Hindi masama yon na consideration mo yon. Kaya lang ate, adult ka na nun eh. Kung gusto mo, kung ayaw mo eh. Apo. Anyways, talagang masasira yung travel nyo. masasira talaga yung travel nyo nun. Apo, Papa Jack. Tapos yun po, naayos naman po namin siya, nakapagpaalam naman po siya dito. So okay naman po.
Wala naman ang naging problem. So, mag-start na po kaming hanap ng mga church, ganon. Hanggang sa... So natuloy. Yung naghanap na po kami ng church, nakapag-reserve na din po kami. So, wait. Ang tinatanong ko, natuloy na engage kayo? Opo, yes po. Kailan siya nag-propose ulit? February po ng 2024. Opo. Kailan yung Taiwan ninyo? February po, Papa Jack. So inulit lang niya? Opo, kumbaga parang lang din po. Para malaman lang din, respect lang din po sa parents ko, ganun po. Well, wala nothing against that, no? Anyways. Kasi Papa Jack, yung explanation naman po niya sa akin kung ba't hindi po siya nagpaalam is yung sa kapatid po kasi niya, ang asawa po kasi ng foreigner. So, ang sabi niya po sa akin, yung sa kapatid naman daw po niya, hindi naman nagpaalam. So, hindi niya alam na kailangan magpaalam. Emerald. Opo. Hindi ko kini-question. Ano yan? Right mo yan, no? Opo, sige po. No one is questioning whether tama o mali yun. Karapatan mo yan. Wala kami sa posisyong magsabi sa'yo ng tama o mali. I'm just telling you, ang sinasabi ko lang sa'yo is that let's not give another interpretation dun sa bagay niya. But anyways, he proposed naman. Kaya lang syempre, medyo tawag nila doon, Emerald, anticlimactic na yun, di ba? Kasi, naging ministerial na lang yun. Di ba? Opo, Papa Jack. Okay. So, yun po. Bali, nakapag-start na po kaming magpa-reserve sa church. Pero wala pa naman po ibang plano. Basta church, okay na po na ayos na namin. Hanggang sa dumating po yung lowest point niya. Nalaman ko po na nagsusugal po pala siya. At malaki po yung natatalo niya. At umuutang na po siya sa mga lending app. Tapos yung kiting yata ang tawag nila dyan. Kumbaga, kunyari, may utang po siya, yun lang din po yung ibabayad niya. So, lumaki po siya ng lumaki. Yun nga po, hindi niya po yun sinabi sa akin, nalaman ko lang po yun nung nag-breakdown na po siya. Nagulat na lang po ako na may mga suicidal thoughts na po siya, ganon. Hindi na po niya kaya kasi inaano na po pala siya sa text ng mga online app. Hinaharas na po siya, ganon. Tapos, hanggang sa nalaman din po ng parents niya. Tapos, syempre, una nagalit po, pero ginawa naman po nila ng paraan, nabayaran po, binayaran ng parents niya. Magkano inabot, ma'am? Malaki po, nasa 300 po. Sayang. Bayad na ngayon? Ang alam ko po, opo. Pero kasi Papa Jack, hindi ko po alam sa kanya kung binayad niya po din ba yung iba. Opo. Tapos yun nga po, Papa Jack, na-depress siya. So, nung lowest point niya, sinamahan ko po talaga siya magpa-therapy. Nagpapa-psychiatrist kami. So, parang na-depress siya? Ganyan ba? Ano bang... Opo, na-depress po talaga siya. Tapos hanggang sa nakailang session po kami ng therapy. Kasi parang siya, Papa Jack, nawala yung drive sa work. Kasi work from home din po siya. Okay. So nawala yung drive. So sinamahan ko po siya. Talagang all out naman po na nandyan ako sa tabi niya. Tapos hanggang sa dumating yung point na hindi na lang po muna itutuloy yung kasal. Kasi hindi pa po siya talaga emotionally, financially stable, ganon. And ako din naman po, honestly, honest naman po ako na hindi pa rin naman po ako ganon ka stable pagdating sa finances. And nakikita ko din po na nag-i-struggle din po siya. So, napag-usapan namin na hindi po muna. Tapos, Papa Jack, kasi naging open naman po talaga ako sa kanya na gusto ko po talagang mag-abroad. Kailan mo sinabi sa kanya yan? How long into the relationship? Siguro po mga second year po namin. Ano sabi niya? Na-open ko na po. Nasabi niya po nung una na siya daw po kasi wala na talaga siyang planong mag-abroad. Nakapokus na po talaga siya dito.
wala naman po kaming disagreement about do'n. Pero ang nasabi niya naman sa akin kung i-workout natin dito kasi mas malaki po ang sahod niya kaysa sa akin. Mm. Siya po yung So, tsaka malayo din po yung edad namin. ilang taon na 8 siya? years. 38 po. Ito naman, kung makamalayo, lapit-lapit mo. Ikaw anong malayo? Lapit-lapit niyan, 8 years. Oh, tuloy. Opo, Papa Jack. Sorry po matagal. Mm. Bali yun nga po, na-open ko naman sa kanya na gusto ko pong mag-abroad. Tapos sinabi niya sa akin na kung hindi naman din daw po siya, pagtulungan na lang po namin. Ganun. Pero suportado pa rin naman daw po siya sa akin kung mag-abroad ako. So, yun nga po, alam ko naman, aware naman po ako na ayaw na talaga po niyang mag-abroad. Tapos po, dahil nga po dun sa kasagsagan ng depression niya, naisip niya po na, what if kaya bumalik na lang siya dun sa Dubai para kahit pa paano makalimutan po niya yung nangyari sa kanya dito. Total kasi po yung company niya, meron din pong doon, may naka-base din po dun sa Dubai. Okay. Sabi niya, so ang gawin natin, mauna po siya doon, tapos sunod na lang po ako. So, July po siya umalis. Tapos, ang plano is October, punta na po ako. So, okay naman po, Papa Jack. Nakabili na kami ng ticket. Nang paalis ako ng ng pangalan nito, ng October. Kaya lang po, may matagal na po kasi akong company dito sa Pilipinas. Ay, hindi pa po ito yung work from home yung talagang long-term ko po na company. Pinakausapan po kasi ako na kahit hanggang January na lang po muna ako mag-stay. Okay. Kasi may mga inaayos pa po kami sa structures and pinakausapan naman po talaga nila ako. Tapos, sinabi ko rin po yun dun sa fiancé ko. And sabi naman po niya sa akin, sige, okay lang naman. Tsaka yung pangalawang reason ko din kasi, Papa Jack, is para kahit papaano, pag umalis ako, may maiwan ako sa parents ko na backup money nila. Para ayoko din po kasi, kumbaga para sa akin po, maging panatag lang din ako if ever, may finances ako may iwan sa kanila. Kasi malaking tulong din po yung 13 months. Okay naman po. Napag-usapan po namin ng fiancé ko na okay, sige, okay lang. Hanggang sa, yun po yung unang rebook, Papa Jack. From October, naging January. Nung time na yan, nandun na siya? Opo. Okay. July po siya nandun. Okay. So, yun po, lumipas na po yung January. Nag-resign na po ako ng December. So, last day ko na ng January. Wala na po akong work. Tapos, nakapag-book po kami. Na-rebook po siya ulit, Papa Jack. Kasi po, pinakausapan po ako ng father ko na tapusin lang po muna yung nandito sa bahay. Kasi napapagawa po ng bahay yung father ko. Kasi mag-early retirement na rin po siya. If ever po kasi na umalis ako para may kasama din po yung mother ko dito. So yun po, na-rebook siya ng March. Di ba po nagkagera ng February. So nung March po, hindi na po ako nakaalis. Kasi wala na pong flight pa Dubai. Okay. Ngayon, Papa Jack, napag-uusapan naman po namin yun. Pero hindi po kasi niya na-open sa akin na doon na po pala nag-i-start na yung disappointment. Gets ko naman siya, Papa Jack, na parang yung sugat siya, tapos nadagdagan na naman ng sugat na hindi pa nahihil. Kumbaga, naipon. Hindi niya rin po sa akin dinoise out na hindi po pala okay yung sa kanya yung mga nangyayari, yung mga rebooking. Hello po? I'm here. Opo. Tapos, ayun, Papa Jack, okay naman po kami. Nag-uusap naman po kami everyday. Pero mahirap na po talaga yung LDR kasi yung love language po namin parehas magkaiba po. Ako po, mas physical touch po ako, hindi po ako ma-affirmation, yung ma-text po ba.
So malaki din po yung adjustment kasi minsan nagka-clash po nung gusto niya po ng time na makakausap ako, gano'n. Hindi ko po mabigay yun, yung parang minsan kasi Papa Jack ano, yung usapan namin parang ano siya, dahil po masyado akong komportable sa kanya, nakikwento ko na po lahat sa kanya. Like kung ano po yung mga stress ko dito sa bahay, kunyari may mga nasirang mga bagay-bagay like aircon, kinikwento ko po yun sa kanya. Okay. Kahit mga petty things po talaga is kinikwento ko. Kasi nga parang na-komportable po ako sa kanya na parang best friend po yung turing ko sa kanya. Tapos po siya kasi ay yung tipo ng tao na ano po siya, problem solver po siya. Basta nai-stress po ako, siya po, sa relasyon namin, siya po yung parang nagsosolve ng problem. Ganun po siya. This will be Parang interesting. hindi niya nauuna yung sarili niya. Laging ako po talaga. Nakita ko naman po talaga yung sa relasyon namin na talagang ako po yung na-priority niya. Talagang all out po talaga siya sa akin. Talagang minahal niya po ako at saludo naman po talaga ako dun sa pagmamahal na yun. Ngayon po kasi, di ganun na nga po. Mga disappointment na akala ko po okay, align po kami na okay lang. Hindi ko po alam na dinadala na po pala niya yun. Ngayon, nung April, parang nagkakaanuhan na po kami kasi parang sabi niya, nag-uusap na lang kami minsan parang sa problem ko na lang, yung mga burdens ko, tapos siya hindi ko na siya para bang nakakamusta, ganun po. Hello, Papa Yeah, Jack. I'm here. I'm listening to you. I'm trying to make sense of your story. So go ahead. Just tuloy mo lang, ma'am. Tapos hanggang sa yun nga po, yung last away kasi namin, April yun, Papa Jack, pero hindi naman yun sobrang lala. Siguro hindi ko po alam kung sa akin hindi malala, pero sa kanya malala yung yun. Yung last kasi namin na napag-usapan yung about yun sa ano po namin, ang tawag dito sa rep. Kumbaga, bumili ako ng rep, so gastos ko na naman po yun para dito sa family ko. Parang ang sa kanya po kasi, unahin mo naman yung ano, parang sa atin naman, gano'n. Okay. Parang lagi naman daw po akong bigay ng bigay sa family ko. Na parang bakit lagi na lang sila yung inuuna mo? Parang nauubos po kasi ako, Papa Jack. Tapos dahil pag nauubos ako, siya naman po yung nag-feel nung nauubos sa akin. Ganun po siya. Tapos hanggang sa yun po, nag-usap naman po kami. Tapos sabi niya, sige, kasi parang hindi, wala na pong way para umalis ako eh. Hindi na po namin alam kung kailan ako makakaalis pa. So sabi niya, sige, pipilitin talaga niya umuwi ng May para mag-usap po kami at maalay namin yung goals namin. Tsaka sabi nga po niya na namimiss na rin po niya kasi hindi din po kami sanay, Papa Jack, ng magkahiwalay kasi 4 na taon po talaga. Kahit na hindi naman po kami nag-live-in, lagi po kami nagkikita talaga. Magkasama po talaga kami. So ito pong 10 months na ito lang po talaga yung first time na nagkahiwalay po kami. And alam ko, ang ina-expect po kasi niya, 3 months from umalis siya, susunod na ako. Okay. So yun po, to cut the story short po, Papa Jack, nag-decide na po siyang umuwi dito. Bali, umuwi po siya May 8. Okay. Ang sabi niya po sa akin, aayusin po namin kung anong meron kami, mag-aalay ng goals. Yun po talaga yung reason kung ba't siya uuwi. Yun po yung pinaliwanag niya sa akin. Okay. Tapos Papa Jack, umuwi siya dito, sinundo po namin siya nung barkada namin dito sa Quezon City. Bali, barkada niya po yun na naging barkada ko na lang din. Tapos, di ba po sa parking po doon, doon po sa airport, wala pong parking doon, Papa Jack, diba? Kumbaga, pag pinick up mo yung tao, dapat mabilisan lang. So, hindi na po ako nakababa nung sinundo ko po siya. So, sa kotse na po kami nagkita. Pero, nandun po siya sa driver seat, tas ako nasa likod. Tas kasama ko po yung asawa ng friend niya. So, okay naman po kami, Papa Jack. Nung nagkita po kami, sweet kami, nag-kiss naman po kami, ganun. Wala naman po ako naramdamang iba. Pero may narinig lang po ako na sinabi niya na akala ko, parang nag-expect ako na meron sasalubong sa akin, parang ganun po.
Tapos yun, Papa Jack, May 8 po siya umalis. Ay, dumating dito. Nung 9 po, 9, sabi ko, anong ano mo, plans mo? Kasi Papa Jack, ay ano po siya, pag nung nandito pa po siya dati, siya talaga yung planner namin. Sasabihin niya sa akin kung ano yung plano, para at least align ako anong mangyayari sa araw na to or sa mga susunod na araw. Kasi detail-oriented po talaga kasi siyang tao. Tapos parang hindi ko po yun na-feel kasi di ba dapat po pag bagong dating Papa Jack, andun yung excitement talaga na parang maano ko na mag-e-effort siyang pumunta dito or magkita po kami. Oh my God. Tapos po, yun, parang nagtatanong na po ako sa kanya. Nung una sabi naman po niya, hindi pagod lang ako, ganyan. Tapos hanggang sa dumating po yung Mother's Day, nag-try po kami na sige, magkita po kami. Pero Papa Jack, binati na lang po niya yung mother ko. Siguro mga late na. Tapos wala na rin siyang mga pinadalang gift. Wala na siyang gift. Hindi na katulad dati. Pero ako sa family niya, nagpadala pa rin naman ako ng pang Mother's Day. Pero siya, wala na po siya yung ganun. Binati niya yung mother ko kung hindi ko pa sinabi. Sabi ko, batiin mo si mama ha. Tapos yung ganun po. Parang wala na po dun yung parang effort pa. Hindi ko na po siya nakita. Pero nakita pa rin kami nung Mother's Day. Tapos okay naman Papa Jack. Tapos may nangyari po kasi sa amin nung nagkita kami. Nagtalik kayo? Opo. Okay. Hindi ko alam ano kasi nangyari. Tuloy. Tapos Papa Jack, syempre di ba as 4 na taon ko po siyang nakasama. Alam ko po yung Yung gigil. Yes po. Ay, parang hindi gigil, parang ganon. Opo. Tapos, binoise out ko po yun sa kanya nung after na po, siguro mga the next day na po, parang tinanong ko lang siya na, parang hindi ka excited, ganon, or parang hindi ka gigil, sabi ko ganyan. Sabi ko, may problema ba? Tapos sabi niya, wala naman daw. Kasi galing Paano kaya yung hindi ka gigil? Dati napipilayan pa ako sa'yo, ngayon di na. nalulumpo pa, Papa Jack. Okay. Tapos, akala ko talaga Papa Jack, malulumpo ako sa sarap. Pero nalumpo ako sa sakit na binigay niya ngayon. No comment. Wala daw, helicopter! So yun, Papa Jack, ang explanation lang niya, tumaba din daw po kasi siya, tapos galing daw po kami sa away noon, so baka hindi lang po niya, parang tinitake it slow lang daw po niya. Pero Papa Jack, ang sweet pa talaga niya noon. Pinagbubuksan niya ako ng sasakyan na ginagawa naman po niya dati. As in, po talaga, okay naman. Pero yung may nangyari po, yun lang po yung una ko naramdaman na parang hindi naman gold ginawa naman po pero hindi wala po bang desire ang tawag doon or wala lang po yung excitement siguro sa kanya. Okay. Apo, yun, na-voice out ko tapos sabi naman niya okay naman. Bali May 12 yun, Papa Jack, sweet pa po kami. I love you pa po siya sa akin, ganyan. Hanggang sa 13, mga 14 po. Na siya, Papa Jack, parang hindi na siya nag-I love you. Good night na lang, ganyan. Tapos pagka mag-gising siya, sabihin lang niya, Jack, gising na ako, ganyan. Wala, kung mag-I love you ako, wala na pong I love you, pero nandun pa rin yung good night. Tapos, binoise out ko po ulit siya. Chinot ko pa rin po siya na parang, kasi Papa Jack, gusto ko maging open kasi best friend po kasi yung tingin ko sa kanya na parang kailangan po communication talaga na ito ganyan. So nagsabi po ako, ang haba pa po ng message ko na may problema ba tayo? Ano ba yung gusto mong pag-usapan? Kasi napapansin ko na ganito hindi ka na sweet sa akin, na wala ng effort. Kasi Papa Jack, ang tagal na niya dito, hinahanap na rin po siya sa bahay namin. Hindi po siya pumupunta. Hindi po kasi siya ganun. Kumbaga diba dapat po bago siya, nung dumating po siya dito kahit mga ilang araw after po nang dating niya, dadalaw na po siya sa pamilya ko, gano'n. Pero may pasalubong naman po siyang binigay. Pero yung gusto ko lang po sana na effort na katulad nung dati, hindi ko na po siya nakikita.
Tapos hanggang ngayon po, minessage ko siya. Tapos, hindi po siya nagre-reply, Papa Jack, hanggang sa tumawag na po. Sabi ko, anong problema? Sabi kong ganyan. Tapos balisa na siya, Papa Jack. Tapos ang sabi lang niya sa akin, sabi ko, mahal mo pa ba ako? Sabi ko, may problema ba tayo? Ganon. Tapos po sabi niya sa akin, hindi ko kasi alam kung ano yung nararamdaman ko. Hindi na daw po niya alam kung ano yung nararamdaman niya. Mhm. Naguguluhan daw po siya. Tapos ako po parang reaction ko, ba't ka naman maguguluhan? So, ano yung nagpapagulo? Hindi daw po niya alam, ganun kung ano yung nararamdaman niya. Tapos nasabi niya nga po na masama na daw po yung loob niya nung nandun siya sa Dubai. Tapos akala niya pag-uwi niya daw po dito, mawawala yung sama ng loob na yun. Pero hindi daw po nawala. Okay. Pero kasi Papa Jack, hindi kasi siya nag-o-open. Kung hindi ko pa po i-open yung topic na yun, hindi pa po siya magsasabi sa akin. Mhm. Tapos yun, Papa Jack, so binigyan ko muna siya ng space. Wala pa naman kaming tinatapos na kahit na ano. Pero ano na po siya, medyo rocky na po siya. Gusto niya parang munang basta naguguluhan po siya. Hindi niya alam kung ano yung nararamdaman niya para sa akin. Tapos lagi niya na po nakakausap yung mga barkada niya doon sa Dubai. Kasi may mga barkada po siya doon. Mhm. Tapos hanggang sa... Wait lang, Papa Jack. Mhm. Kasi po nilista ko yung mga araw na ginornal ko po siya. Bali, yun po, nag-deep talk kami noong May 15. Tapos wala na po yung contact, Papa Jack. Ngayon kasi, Papa Jack, ito What po happened nung sinasabi kailan? May 15 po. May 15. Nag-ano kayo, Yung deep talk po, yung deep pinag-usapan na po talk. namin. Kala ko ng deep yung pinag. Mhm. Tapos, May 10 po yung nakita kami para sa Mother's Day. Mhm. Apo. So, yung 15, dun nga po, nasabi niya na sa akin na hindi ko na alam yung nararamdaman ko para sa'yo, ganon. Mhm. Parang naging na lang daw po, parang pakiramdam po niya, responsibilidad na lang daw po ako. Yung pakiramdam niya. Tapos Papa Jack, kasi di ba yung work from home ko po na to, yung sinasabi ko sa inyo, bago lang po siya. Mhm. Kinuha ko lang po yung work from home na yun kasi January pa lang po, wala na akong work. Mhm. So dahil nga po, inaantay namin kung kailang mag-lift yung biyahe pa Dubai, sabi ko, sige maghanap na lang po muna ako ng work. So yun po, dun po work ko na yun, kailangan po kasi Windows, yung computer mismo. Ngayon, dinala niya po dito sa bahay yung computer niya, binigay niya po sa akin noong May 16. Okay. Tapos sinamahan niya pa po kami na bumili ng table and chair. Tapos kumain kami sa labas kasama yung papa ko. Okay naman, Papa Jack. Wala din pong naramdamang iba, ganun. Mhm. Pero yung ginawa daw po niya na effort na yun is na lang po siya, parang care na lang. Mhm. Yun lang. Tapos, yun, Papa Jack, nung hinatid namin yung papa ko dito sa bahay, tapos umalis kami kasi may kailangan kaming ihatid sa Antipolo na pinasabay na gamit ng kaibigan niya. So, yun, Papa Jack, nag-usap kami habang nasa sakyan. Tapos sinabi ko na ano ba talaga, ganon. Sinabi niya nga po na wala parang ayoko na, ganon. Tapos ako naman po, ang sinasabi ko naman sa kanya na sige, kung yan talaga yung gusto mo, para hindi lang po siya makulitan, Papa Jack. Mhm. Kasi di ba pagka ayaw na po, tapos kukulitin mo, baka lalo lang siyang magulo sa iniisip niya. So binigyan ko po siya ng space. Mhm. Sabi ko lang sa kanya na sige, gawin na lang nating memorable tong pagstay mo dito, pagbakasyon mo dito. Kumbaga, hindi nakatubigyan ng pressure. Tanungin kung ano yung mga dapat tanungin. Kung ba't gano'n niya nararamdaman niya. Kumbaga, ano na lang po ako. Sunod na lang po sa agos ng kung ano pong mangyayari.
Tas hanggang sa sabi niya po sa'kin nung nasa biyahe kami, "Pasensya ka na pero detached na ako sa'yo." Mm. Sabi po niya. Tas after po ng May 16 kasi yun, Papa Jack, May 17 wala na po kaming contact nun. Mm. Hanggang sa ano po, May 19 po kasi nag-decide na ako na parang ano ba 'to, gusto ko nang malaman talaga kung ano po ba talaga. Mm. So sinurprise ko po siya. Anong ginawa mo? Hindi Pinadala mo niya ng picture hindi ng niya ano? hindi po pinuntahan ko po siya dun sa kanila. Okay, oh. Sige. Pero kasi nalaman din po kasi ng mama niya na wala na po kami. Hindi ko pa alam kung paano nalaman. Siguro nasabi din po niya gano'n. So nung i-insist po kasi akong pumunta sa bahay niya noon sabi niya, "Ay wag na lang kasi parang awkward." Kasi alam na nga daw sa kanila ng mama niya, tapos pupunta pa ako. So ang nangyari, Papa Jack, nung May 19, sinurprise ko lang siya. Sinabi ko sa kanya na may kailangan kang pick upin dun sa isang location. So dun kami nagkita. Mhm. Bali, Papa Jack, nandun ako sa isang kanto, tapos nandun siya sa isang kanto. Parang makita ko lang kung anong reaction niya. So nung pagtawid ko po, hinawakan ko po siya sa braso niya. Nakatalikod po kasi siya. Nakita ko po yung gulat niya. Pero Papa Jack, wala na po akong maramdaman. Mm. Parang ano na po siya. Iba na po yung, nung hinawakan ko siyang ganun. Iba na po kasi siguro dahil kilala ko po siya, na parang malambot po siya sa akin kapag konting ano ko lang po, ngiti ko lang sa kanya, alam ko na malambot na siya, yung konting hawak ko lang sa kanya. Siguro, ano lang po, dahil sa pagkakakilala ko sa kanya nung ano po kami, nandito po siya. So yun, tinuloy ko pa rin, sabi ko sa kanya, "Kamusta ka na?" Ganyan. Sabi ko, "Kain tayo." Tapos kumain po kami, nag-coffee lang din. Tapos yung mga usapan namin dun, Papa Jack, para po pala sa kanya, nung nag-usap kami ng 15, is wala na po pala talaga. Mm. Tapos yung mga sinasabi na po niya sa akin na "Pwede pa naman kitang pag gusto mong pumunta ng Dubai, pwede pa naman kitang tulungan. Mag-ipon ka, pero tutulungan kitang maghanap ng matutuluyan mo," ganyan. Mm. So parang nandun na talaga, Papa Jack, na wala na. Tapos siyempre gusto ko na rin talagang ma-clear. Inaya ko po siyang lumabas. Tapos yun nga po, dun ko na po sinabi sa kanya na diretsahin muna ako kung ano ba talaga. Kumbaga favor ko na yun sa'yo, na favor na lang na sabihin mo na kung ano talaga. Tapos sinabi niya na, Papa Jack, na pinapalaya na kita, wala na, napagod na daw po siya. Kasi naramdaman na lang daw po niya na napagod na po siya, gano'n. Tapos ang tagal na pa namin nagkausap, Papa Jack, kasi talagang pero hindi na niya po ako pinapasok hindi niya na po ako pinakit sa kwarto niya, doon na lang po kami sa baba. Kasi niloloko ko pa siya. Sabi ko, "Patambay naman ako sa kwarto mo. Na-miss ko na yung kwarto mo," ganyan. Tapos sabi niya, "Wag na, para madali ka nang maka-move on." Sa pagkakakilala po ko po sa kanya, hindi siya harsh magsalita sa akin, lalo po sa akin. Hindi niya po talagang hahayaan na masaktan po ako. Ganun po yung pagkakakilala ko sa kanya. Okay. Hanggang sa nag-usap po kami noon, Papa Jack, tapos yun nga sinabi niya na wala na talaga. Umiiyak naman din siya, Papa Jack, na parang sabi niya sa akin, hindi daw po siya yung priority ko. Priority ko din pa rin daw po yung pamilya ko, gano'n. Tapos, parang kahit kailan daw po sa relasyon namin, kahit nandito daw po siya, hindi niya naramdaman. Lagi daw po siyang pangalawa. At akala ko po kasi mahal niya po yung pamilya ko. Akala ko po naiintindihan niya na nag-iisang anak lang ako. Pupunta naman ako dun, Papa Jack, kasi nag-resign na ako eh. Ang akin lang po, ihanda lang po yung parents ko. Hindi, para pag pumunta po ako dun sa kanya, nagsama na po kami, wala po akong dala-dala. Kumbaga, hindi ko po masyadong iisipin sila mama ng ganito, wala silang kasama. May dala-dala akong sa damdamin ko. Tapos yung sinabi niya na po talaga, umiiyak siya na sana tumuloy ka na lang. Kung sumunod ka, hindi mangyayari to.
hindi magiging ganito. Kasi sabi niya sa 3 buwan daw, Papa Jack, hindi daw po siya lumalabas ng bahay. Ina-expect niya na siguro po naka-mindset na kasi talaga yun sa kanya na pupunta ako dun tapos hindi ako natuloy. Tapos po yun, hanggang sa Papa Jack, tinanggap ko na po na talaga na wala na po talaga gano'n. Okay. Tapos hanggang sa wala na po talagang communication, di na rin po niya ako kino-contact. Hanggang sa tinanong ko naman po siya no'n, sabi ko, "Meron ba? May iba ba?" Nung last po naming usap nung 19. Sabi niya wala talaga. Yung reason po talaga niya is yung mga issues namin na hindi ko siya na priority, na kahit kailan hindi ko siya magiging priority. Tsaka bakit daw kailangan pong umabot daw sa 2 beses na rebooking. Ibig sabihin 2 beses na hindi ko siya pinili. Hindi ko pinili yung future namin. Hello po? I'm here. Opo. Tapos yun, Papa Jack. So, syempre, na po ako, nag-i-start na po akong mag-move on. So, nasabi ko na rin po sa parents ko, ganyan, nasabi ko na rin sa mga friends ko. Ngayon, sinasabi po nila sa akin na imposible magiging matigas siya kung wala pong iba. Pero dahil malaki po yung tiwala ko sa kanya, Papa Jack, parang nag-aagaw po yung isip ko tsaka yung puso ko na sinasabi ng ibang tao na may iba siya. Tapos ako, naniniwala ako na wala siyang iba. So, for the last time po, pinuntahan ko po siya sa kanila nung 25 lang. May 25. Okay. Tapos Papa Jack, nung pagpunta ko po sa kanila, pagbukas niya po ng gate nila, hindi naman po siya nagulat. Pero ngumiti pa siya sa akin, Papa Jack. Sabi niya, "Halika, pasok ka." Sabi niya gano'n. Hindi niya ako tinanong kung ba't nandito ka? Hindi niya po ako ginanon. Hindi katulad po nung unang sinurprise ko siya at tinanong niya pa ako na, "Oh, bakit nandito ka?" Nung pangalawang punta ko po ng May 25, ngumiti pa po siya. So, akala ko po maayos pa. Tapos yun po, habang nag-uusap po kami, hinawakan ko po yung tiyan niya, tapos kinikis ko po yung sa balikat niya. Sabi ko, "Kamusta ka na? Na-miss kita." Kasi Papa Jack, na-miss ko po talaga siya. Kasi nung nawala po siya dito, parang nawalan din po ako ng kakampi. Kasi siya po yung takbuhan ko, Papa Jack. Parang siya po yung naging pahinga ko. Kumbaga, dito po sa bahay namin, ako po yung nagbibigay, ako yung laging nag-aayos, ako yung mga nagpaplano. Pagdating po sa kanya, pagkasama ko siya, siya naman po yung parang ako yung nakakapagpahinga. Ganun po siya. Tapos akala ko, Papa Jack, okay. Tapos hanggang sabi ko, "Kamusta ka na?" Ganyan. Tapos ang sabi niya po sa akin, wala na Tapos ayaw niya na pong pahawak yung kamay niya. Tapos kinikis ko siya, okay naman po. Pero pag niyayakap ko po siya yun, umiiwas na din po siya. Tapos nagtatawanan pa nga po kami kasi naghahabulan po kami dun sa sa sala nila. Kasi nga kinukuha ko nga po yung kamay niya. Para lang po kaming katulad lang po nung dati. Pero sinabi po talaga niya, Papa Jack, na wala na. Ayoko na. Parang sinabi niya na po sa akin na, "Di ba alam mo naman pag ayoko na, napagod na ako," ganun. Yung purpose ko ng punta doon, Papa Jack, is para malaman ko talaga kung meron ba. So hindi na po ako ng pagkakataon na tinanong ko na po siya. Sabi ko, "Meron ba? Meron ka na bang iba?" Tapos sabi niya, wala naman daw po. Sabi ko, parang hindi ka naman kasi magiging matigas ng ganyan. Parang makakapag-desisyon po ng basta-basta kung wala po nag-hold. Kumbaga wala bang sasalo. Tapos sabi ko, kahit mga nakakausap, ganun. Tapos sabi niya, Papa Jack, meron daw po siya nakakausap pero hindi daw po romantically yung relationship. Tapos yun, tinanong ko na po agad, sabi ko sa kanya, alam niya, nag-open ka ba sa kanya about sa atin, sa nangyayari sa atin? Tapos sabi niya, yes. Sabi ko, so yun na yun. Parang yun na yun, Papa Jack, kasi sabi ko sa kanya, hinayaan niya yung babae na pumasok sa buhay niya. So means, syempre, Papa Jack, anong gagawin ng babae? Malungkot siya nung mga panahon na yun. So, i-comfort siya. Tapos tinanong ko, kailan yung huling usap nyo? May anak ba yan? May asawa yan? Ganun na po yung mga tanungan ko.
direct to the point na yung mga tanong ko. Tapos, sabi niya walang asawa, 40 years old na daw po, single, tapos matagal na rin daw po doon. Pero all this time, Papa Jack, nung nasa Dubai siya, wala po siyang sinasabi sa akin na may barkada silang babae. As in, barkada lang po silang mga lalaki. Tapos yun po, sabi ko sa kanya, alam niya na uuwi ka dito, na mag-uusap tayo. Sabi niya, oo, alam daw po. Tapos parang ako, bakit alam? Bakit nagtitext pa kayo? Kailan yung huli niyong usap? Sabi kong gano'n. Tapos nag-uusap sila, Papa Jack, sa WhatsApp. Tapos sabi ko, hindi mo sinabi sa akin na pwede tayong mag-usap sa WhatsApp kasi sa Messenger kami nag-uusap, Papa Jack eh. Kasi di ba may time difference nga po dun sa Dubai? 4 hours lang naman. 4 hours ba? 6 hours yata. Parang alam ko for 4. Opo, Papa Jack. Tapos yun, wala na talaga, Papa Jack eh. Wala na din talagang, naramdaman ko talaga na ayaw niya na. Asing ayaw niya na, antigas na po talaga niya na. Asing ayaw niya na po. Tapos umalis ako ng bahay nila, hindi na rin po niya ako hinatid. Tapos nagtry pa nga ako, Papa Jack eh, na may mangyari po. Pero hindi na rin po siya, ayaw na rin po niya. Sa salas ng bahay nila? Hindi, si Papa Jack sa kwarto nila. Okay. Kwarto po niya. Ano sabi mo? Halika, dali. Tapos Papa Jack, kasi yung phone niya, hindi niya dala. Ano na? Hindi niya na rin ako pinapakit sa kwarto nila. Tapos ayaw niya rin kunin yung phone niya. Kasi sabi ko sa kanya, sige nga, kung talagang wala naman, ipakita mo sa akin. Pero hindi talaga, Papa Jack, wala siyang pinakita. Tapos nung huling sabi ko sa kanya, kung wala talaga, kung sinasabi mo na wala namang ibang involved na babae, talagang yung decision mo lang is hindi kita naging priority, yun lang yung reason mo, isusugal ko pa rin po. Isugal ko yung relationship namin. Talagang i-push ko na makaalis. Once na mag-open na, aalis na ako. Pero sinabi po niya, Papa Jack, na hindi na. Kung pupunta ka doon, tutulungan na lang kita. Pero hindi na para sa amin, Papa Jack. Tapos po yun, dapat kasi, Papa Jack, August, isa lang naman yung binili niyang ticket eh. So, open naman siya. So, dapat August pa siya aalis. So, sinabi niya sa akin na yung last usap namin nung May 19, ang sabi niya July siya aalis. Tapos na itong natapos niya na yung amin. June na daw po siya aalis. Pagkakuha niya ng sahod niya, aalis na rin daw po siya. Tapos yun, Papa Jack, wala na po kaming communication hanggang sa ngayong pong birthday ko. Hindi na rin po siya kumontak sa akin. Hindi niya na rin po ako binati. Pero kanina pong umaga, nag-message pa po ako sa kanya. Yung message ko, hindi po para manghingi ng chance, para lang po i-admit. Siguro yung mga pagkakamali ko. Siguro, ano mga pagkakamali mo ba? Una po, Papa Jack, feeling ko kasi, hindi ko na siya napokusan. Kumbaga pag magkausap kami sa phone, mas more on yung mga problems ko na lang dito yung nasasabi ko. Tapos yung kanya, hindi ko na siya nakakamusta. Yung mga ganun po ba? Tapos yung priority nga po, parang in-explain ko rin sa kanya na inaayos ko lang naman po dito yung sa family. Sa susunod naman po, kasi Papa Jack, ang pananaw ko kasi, pag nandun naman na kami, siya na yung magiging buhay ko eh. Hindi na nga po naging hadlang yung ibabahay niya ako dun eh. Kumbaga, dapat po, di ba, papakasalan po muna niya ako kung talagang po siya sa akin bilang respeto sa magulang ko. Pero po, dahil sa pagmamahal ko rin po sa kanya at okay naman po siya sa parents ko, pumayag naman po na okay, mag-build na kayo ng nyo kung doon talaga yung gusto nyo. Tapos yun ni Papa Jack, nag-message lang ako sa kanya na nagsasorry ako, pero wala akong hinihingi na chance. Sinabi ko lang po na kung hindi meant to be ngayon, malay mo sa susunod na pagkakataon, pag pwede pa tayo dalawa. Ay sa sigera, pagdating na panahon, kumbaga kasi Papa Jack, baka ikaw rin at ako. Kumbaga Papa Jack, kung hindi niya po ako binibigyan ng hope, kung
kumbaga bigyan ko na lang po siya ng hope na nandito pa rin naman po ako na Oh. ganun Papa Jack na kasi baka nga naguguluhan na siya. Mm-mm. Baka kasi Papa Jack, napuno siya ng sama ng loob. Tapos hindi siya pwedeng ngayon eh. Kumbaga baka kailangan ng maraming time para mahil niya muna yung sarili niya. So parang gusto ko lang malaman niya na nandito pa rin naman ako. Balay mo ma-fix namin yung sa amin kung hindi na ma-fix namin sa mga ibang pagkakataon. Mm-mm. Kung yung mga bagay na hindi namin na-fix ngayon. Mm-mm. Tapos wala na po, Papa Jack, hindi na po. Wala po siyang bati sa akin today. Tapos hindi niya rin po sinin yung message. Ba't mo gustong mag-usap tayo? What can I do for you? Kasi Papa Jack, Mm-hmm. nung nag-usap po kasi kami, Mm-hmm. lahat lang po ng mali ko yung mga nasabi niya sa akin. Tapos kasi Papa Jack, ngayon po kasi nasa lowest point ako ng buhay ko. Okay. Na finifigure out ko pa din po yung buhay ko. Parang ngayon po 31 ako. Kasi yung breakup na to Papa Jack, parang hindi na siya katulad nung mga teenager na breakup na pwede mo lang iinom ng alak. Well, you're not I'm mo. sorry, but you are not necessarily right sa part na yan. Opo. If you go down that argument, you're just being melodramatic. Mm-mm. Seems to me like you're clueless of what really happened. Mm-mm. What do you wanna ask So me? yun po. Papa Jack kasi parang nung nawala po siya, wala po yung panginginayang ko na baka talaga pong kasalanan ko yung nangyari. Na hindi po ako sumunod doon. Na baka kung sumunod ako doon, naging okay pa din po. Tapos, naglalaban po kasi Papa Jack yung nasa isip ko na baka wala naman po talagang babae. Napuno lang po talaga siya, napagod siya, ganun. Mm. Yun po, pakiramdam ko po kasi iniwan niya ako sa lowest point ko. Nung nasa lowest point po siya, hindi ko naman po siya iniwan. Mm. Pero hindi ko naman din po maano na baka napagod po talaga siya. Ngayon, Papa Jack, yung question ko lang po, Mhm. kailangan ko na rin po bang tanggapin Yes. na na wala na po Yes. talaga. Yes. Bakit po? Kasi wala na. Wala na po yung pinagsamaan namin. Well, he could ask the same thing from you. What? Okay, I have a question for you, Emerald. Because I don't. This is your birthday. I don't want to be harsh sa iyo. But did you want me to be honest, or did you just want me to listen to you? Honest po. Okay. Generally, this is your own doing. Sorry po, Papa Jack. Well, largely, this is your own doing. This is your own misgivings. Ask maybe 10 guys right now, makikipag-break din sa'yo. Kahit ako. Ako yung lalaki, makikipag-iwalay din ako sa'yo. Can you accept that, or do you want me to explain it to you? Kasi parang, Explain. okay, you clueless ka kasi. Okay, ganito He asked you to marry. He asked you to marry him, tama? Opo. Okay. I-check natin to sa listahan natin, sa checklist tonight. No? He's got all the intention of spending a lifetime with you. He wants you. Tama? Opo. And then, kanina nung kinikwento mo kaya nga di ba sinaway kita kanina? Parang sa kanya po, tinanggihan ko po siya. Tinanggihan mo siya. Huwag tayong maglokohan sa part na yun. You are a grown-up woman, you're an adult. Yung part ng magulang mo, pwede naman after yun eh. Adult ka na eh. Yun din po yung sinasabi niya. Di ba? Pero hindi. Pinlano niya yun eh. He brought you to Taiwan to propose to you. And you said no. Again,
karapatan mong mag-no. Pero wag kang magkunyari na parang, kasi no. And starting that day, he was only waiting for some clues, some signs, some factors para patunayan sa sarili niya na talagang ayaw sa akin itong si Emerald. Hindi siya sure sa akin. Mula nung araw na yon, nagbibilang na lang siya ng dahilan para maging totoo sa utak niya na talagang hindi ka sure sa kanya. And everything added up. It made sense to him na ikaw hindi ka sure sa kanya. You said you're going to Dubai. Pinauna mo siya. Tama? Opo. Anong inuna mo? Yung kumpanya mo, di ba? Opo. Yung kumpanya mo ang inuna mo. Bakit mo uunahin yung kumpanya mo? May pangako ka, susunod ka sa kanya. You made the promise to him. Anong kaartihan niyang di po ba sa sign of respect? Dapat ibabahay niya ako sa ibang bahay doon bago kasi tanga ka ba? Alam mo ba yung buhay ng abroad? Para mag-demand ka na ibabahay ka niya sa iba doon? Ano pagsabi mo? Na dapat ibahay ka niya doon ng iba as a sign of respect. Ano pagsabi mo na dapat ka niya ibahay sa iba? Anong kaartihan yun? Alam mo lahat, napaka-self-serving mo. Lahat tungkol sa'yo. These are the things that these are the things that he felt, alam mo, for a long time, Emerald. Maybe he did not say it the way I'm saying it right now, but it could have been this way. You lost a good guy. A guy who wants to spend a lifetime with you. Probably still loves you. Probably. Pero naniniwala siya na ikaw hindi ka na sure sa kanya. I would have believed it kahit ako. Kahit sino lalaki yung gabi, 90% na maniniwalang hindi mo na siya mahal or hindi ka sure sa kanya. Umuwi siya ng Pilipinas. Tinabad ka mo ba ng kotse? Tapos gusto mo excited siyang puntahan yung magulang mo. Ikaw, hindi ka bumaba ng kotse? Ikaw inuwian niya dito na sasakyan ka? Tapos sasabihin mo, sweet naman po kami, nag-kiss pa nga po kami. Oh my God, you're just so clueless. Umuwi siya ng Pilipinas. Nagtawag ka pa ng bakas para sunduin siya. Hindi mo kayang gawin mag-isa. Hindi pa Jack. Siya po yung siya po yung nagsabi. Okay, bakit wala ka dun sa arrival area? Hindi na una po siyang dumating eh. Sinundo po kasi ako dito ng kaibigan Oh my niya. God, you could have gone there first kung excited ka. Di ba dinidemand mo to? Hindi na po. No. No, kontrolado mo yon. Kontrolado mo yon. Kung late yung kaibigan niya, mauna ka sa airport. Huwag mo sabihin, wala po kasing parking doon. Ate, buwan-buwan ako nag-abroad. Kung sabihin sa akin, hindi ka makakasundo doon. Makakasundo ka doon. Pero inuna mo makomportable sa kotse. Oh my God, inantay mo siya sa kotse? Bakit mo gagawin yun? 9 hours, nag-travel siya para makita ka. Paglabas niya ng arrival area, sa kotse ka nag-aantay? Ang tawad mo naman. Bakit? Bakit hindi ka ba't wala ka dun? Hindi ka na nga nakasunod dun ka na nga lang babawi Emerald Sino yung mga tangang kaibigan mo? Pangalanan mo yung mga tangang kaibigan mo na hindi yan magiging cold sa'yo pag walang iba. Bobo yung mga kaibigan mo nagsabi niyan. Mga mangbang yung mga yan. Di ba lang naiisip anong ginawa mo dyan sa lalaki niyan? Mga kaibigan mo, sulsul, makampihan ka lang. Kaibigan mo ako, maririnig mo sa akin yung totoo. You lost a good guy, Emerald. Ako. Yes, you lost a good guy.
You know, when you turned him down sa Taiwan, yung ganito ano, kanino ba inuulit sa akin to yung, ano naman po eh, sweet naman po kami, okay naman po siya. Look, he's a nice guy. He's treating you good. Opo. He treated you well. Pero he was hurting, no? Alam mo, hindi ko, you have to remember, men are task-oriented. When you turned him down in Taiwan, anything short of a yes is a no. Anything short of a yes is a no. And you did not say yes willingly. Imagine, no? Siguro hindi mo to na hindi mo to naisip o nakita ito sa ganitong paraan. He brought you to Taiwan, tama? Opo. Nakita mo ba kung paano niya pinlano siguro yun? Na hindi mo mararamdaman, isa-surprise ka niya, ilang buwan niya pinlano. Siguro nag-search pa siya, saan kaya ako nito pag sasabihin ko sa kanyang, will you marry me? Anong lugar dito? Tapos, short of a yes. Tapos, clueless ka. Di po ba kasi magulang ko po? Adult ka na. And starting that day, he started counting the things to prove na tama yung naramdaman niya na hindi ka sure sa kanya. And he's got so many proof. You rebooked the ticket twice. He came home to the Philippines. You were not the first face that he saw in the airport. Bakit? Ba't ganun ka katamad sa kanya? Tapos ano yung sabi mo kanina? Yung tungkol sa refrigerator na sira. Opo. Na ano po, na inuuna ko po yung dito. Di ba? Look, you don't understand the guy, no? Guy are task-oriented. Pag may sinabi sa girls, insight ito ha. Maganda to. Emerald, maganda tong insight. No? Opo. When you tell us a problem, we don't hear it as you say it. Pag may problema ka sinabi sa amin, hindi ka nagkukwento sa amin. Because we are task-oriented. Ang totoong lalaki ay task-oriented. When you tell us na may problema ka sa utak namin, paano ka namin tutulungan? We start coming up with solutions for you. Yan ang tunay na lalaki. You are not just saying a story to us. You're not just telling us a story. You're telling us it's a cry for help. Ang tunay na lalaki, yan ang dinig namin dyan. You're telling that to us because you want me to do something about it. Kaya nababad trip ako sa mga babaeng pag magpakabi kayo ng problema tapos kapag tutulungan kayo, nakakaya naman, nakakabad trip kayo. Because when you tell us a problem, we are task-oriented. Sa utak namin, sa pandinig namin, it's a cry for help. Hindi ako galit sa'yo. Nanghihinayang ako for you, Emerald. He probably still loves you till now. But he no longer believes that you are sure of him. This is a nice guy. See? He wouldn't even have sex with you. Kasi ayaw kanyang paasahin. Because it's meaningless to him already. And then you allow your stupid friends to patronize you na hindi naman niya malalayo sa'yo kung walang iba yan. Oh my God! Really? Your friends told you that? Mga mangmang. I'm so furious that you had to lose a guy. I'm sorry, Emerald. Kaibigan mo ako. Kilala niyo naman ako. Ba't ba ako nakaapektuhan sa inyo nang hihinayang ako sa iyo? You do not need to hear this from me, but you're so clueless of how you hurt the guy. Napaka-clueless mo.
Di po ba, Papa Jackson? Dapat maintindihan niya na gusto ko pumunta ng Dubai. Wala na ko iniintindihan ng magulang ko kaya ganito. But you said yes to him on November. You said yes. Instead of being sorry about your mishaps mo, i-guilt trip mo yung tao na di ba dapat naiintindihan niya kasi magulang ko. But you said yes. You said yes to him eh. Nakakaiyak yung problema mo kasi nanghihinayang ako. Nanghihinayang ako. Alam mo, can I be honest with you, Emerald? Opo. Opo, Papa Jack. Bad trip ako sa'yo ng sobra pero sana nakikinig siya ngayon. Because I want one of two things. Number one of two things can happen. If he can realize that you realized that you are not that clueless of how you hurt him, maybe there's a chance. That's wishful thinking. Or the other one, sana masabi niya sa'yo kung gaano mo siya sinaktan. So you can hear it from him. Sana. One of two things can happen. Sana nakikinig siya so he can realize that now you realized kung talagang na-realize mo of how much you regret losing the guy. Opo. And the other one is kung hindi man sana he can muster the courage to just tell you how much you hurt him. Alam mo kung ano masakit dito sa kwentuhan natin? Opo. Clueless ka. Alam mo, part of me wants you to go back or wants you to be back together. God, this is such a waste. Such a waste. Such a waste. Such a waste. You lost a guy. Happy birthday, Emerald, for what it's worth. If he can hear this, what do you want to tell him? Na mahal ko po siya. Talk to him. Po. Talk to him. Sa kanya mo sabihin. What's his first name? What's his first name? Raymart po. Okay, go ahead. Raymart. Raymart. Sorry. Sorry kasi nasaktan kita. Sorry kasi nag-failed ako na unahin
unahin ka, tanungin kung okay ka lang ba. Sorry kasi mas naisip ko pa yung nararamdaman ko kaysa sa nararamdaman mo. Sobrang mahal kita. Kasi parang hindi ko makita yung sarili ko na hindi ka kasama. Sana mapagbigyan mo pa rin ako na baka mapaglaban pa natin yung meron tayo. Kasi willing naman ako. Siguro mali na-realize ko na lang siya ngayon. Pero hindi ko pala kaya talagang mawala. Sobrang mahal kita. Mahal kita hindi dahil nandyan ka lang palagi sa akin. Pero mahal kita hindi ko alam bakit. Pero ngayon na hindi ko alam kung paano ko mahihil yung mga sugat na nabigay ko sa'yo. Pero kung mabigyan mo ako ng chance na ayusin yung kung anong meron sa atin, sana mapagkatiwalaan mo ko na gagawin ko yung lahat para ma-win back yung tiwala mo, yung nararamdaman mo para sa relasyon namin, ma-prove ko sa'yo na minasalamat talaga kita. Siguro hindi lang talaga nag-alangin. Sobrang sorry kasi nung mga araw na hindi tayo nagkausap, talagang doon ko na-realize na sobrang buti ng puso mo para unahin ako. Alam ko hindi mo deserve yung lahat ng mga nangyari. Sobrang hindi mo yun deserve. Kaya meron pa ako sa puso mo. Hindi ko man siya pilitin ngayon. Sana mabigyan mo pa rin ako ng pagkakataon na mapatunayan sa'yo na hindi magiging mali yung desisyon mo na mabigyan ng chance. Yun po pa pala. Mahal na mahal ko po siya. Hopefully nakikinig siya. Sana, no? Opo. Before I let you go tonight, Emerald, no? 3 things. Number 1, happy birthday to you for what it's worth.
Salamat po. Number 2, I hope that you remember that true love is when it's inconvenient to love and yet you choose to stay. Opo. And number 3, finding a partner in life is not finding someone to love us. It's the other way around. It's finding to love someone to love. And you should be looking out for someone to give yourself to, not someone to just rescue you. Mm. I hope that he is listening right now. So one of two things can happen. One is that there may be a chance, and number 2, if not number 1, he can tell you personally how much you hurt him. Either way, you get a semblance of closure. I'm sorry. This had to be your birthday. Papa Jack, pwede ko pa ba kaya siyang puntahan pa? O Well, if that makes you, if that answers a lot of question, I think it's worth the trip. But there's no assurance there. It's just crazy and stupid na ngayon mo naiisip yan. Opo. But yes, if you think that's going to close some chapters, if it's going to provide answers to some unattended questions, then maybe you can go. I think you should do that. But manage. Kasi po kasi kamang last po naming usap, parang ano na po talaga siya eh. Well, Ayaw na po talaga niya. you don't go there because you're trying to win him back. You go there because you wanted to some answers first, diba? For questions that malabo naman sa'yo talaga. I think it's worth a try. Opo. Thank you. Thank you, Papa Jack. Happy birthday, ma'am. Thank you po. Bye-bye po. Thank you po.